Ano nga bang nangyari dito kay Sara Duterte? Dati ang tapang magsalita. Nahaharapin daw ang impeachment trial. Meron pang sinasabing bloodbath. Ano ha? Pagkatapos ang move nila, dismissal ng kaso. Ano yon? Dati iba ang sinasabi. Ngayon ay biglang parang natakot na. Kasi dismissal, ayaw lumaban sa parehas. Kasi ang trial, parehas yan. Laban talaga yan. Pakinggan nyo to. There's a crucifixion, there's blood. So, it's a bloodbath. My bloodbath. What happened to wanting a bloodbath? Yan ang tanong ng abogadong si Jesus Falsis matapos maghain ng answer ad cautelam ang mga abogado ni VP Sara sa summons ng Senate Impeachment Court. Maging ang House prosecution, tila nagtaka rin. Una na kasing sinabi ni VP Sara na handa siya sa paglilitis at gusto niya ng bloodbath. Hindi ito yung bloodbath na inaasahan namin. Yari. Pero nonetheless, itutuloy namin ang paglalahad ng ebidensya sapagkat mahalaga na malaman ng sambayanan kung ano yung sakdal. 6 Yeah. copies sa Si natatap Atty. ng Bokoy. kagabi na mula sa messenger ng Fortuna Narvasa and Salazar Law Firm. Babasahin pa ni Senate President Chisa Escudero ang mga dokumento. Una nang nag-file ng entry of appearance ad cautelam ang 16 lawyers ni VP Sara sa impeachment. They're filing it with precaution. Yun naman ang Latin equivalent of the ad cautelam, meaning they're filing the pleading with caution. In their minds, they'd like to reserve some arguments, no? But in compliance with the order of the court, nag-file sila Si ng Atty. but they're Bantog, expressing that they're Secretary, doing so Senate with Secretary. precaution. Sa sagot ni VP Sara, inargue doon na wala namang reklamong dapat sagutin dahil wala naman daw pinersent na articles of impeachment sa korte. Katunayan daw nitong June 10, sa botong 18-5, iniutos ng korte ang pagbabalik ng mga reklamo sa House of Representatives para kumpirmahing wala silang nilabag na 1-year bar rule o pagbabawal sa paghahain ng multiple impeachment complaints sa isang opisyal at dapat willing mag-pursue ang 20th Congress sa paglilitis. Una nang sinabi ng depensa na void na from the very beginning ang mga reklamo dahil unconstitutional ito. Not guilty ang plea ni VP Sara, but she's not backing down. Sabi ng mga abogado, kailangang maresolbahan muna ang mga legal defense na yan at saka i-dismiss na ang buong kaso. Reaksyon ni Falsis sa isang Facebook post, kunwari matapang, pero sa totoo ay duwag ang kampo ni VP Sara. Wala. Ayun, oh. Yan ang nangyayari kasi. Yan ang hirap eh. Blood bank. Ano ha? Para bang magiging gusto nilang matinding laban. Matinding trial. Yan ang sinasabi ni Sara eh. Haharapin niya. Gusto niya bloodbath. Ang trial. Pero ngayon nung nailatag na ang mga matitibay na ebidensyang sinasabi ng prosecution team, ang galaw nila, i-dismiss na. Akala ko ba lalaban? Akala ko nila madugong labanan ito. Dadaloy ang dugo sa labanan ng trial. Di ba? Ang tapang ng statement, dapat ng pahayag eh. Tapos ngayon, dismissal. Dapat walang dismissal, dapat laban. Kasi yun naman ang gusto ng prosecution. Lumaban ka ng parehas, ipipresenta namin ang aming ebidensya at testigo, then sagutin mo. Yan ang challenge. Nung una, okay. Magiging madugo raw, dadali daw ang dugo, parang ganon sa trial. Ibig sabihin, lalaban sila. Okay, ngayon, dismissal na lang. Actually, kung titignan po natin talaga ang mga Duterte, talagang ang tatapang. Yan talaga trademark ng mga Duterte. Matatapang po talaga. Diba? Nakita natin si Digong, grabe katapang niyan. Noong nangangampanya ito noong 2016, diba? Doon tayo nadali. Doon tayo naloko ng pagmamatapang niya eh. Diba na talagang, ito ang presidente namin, talagang matapang, handang gumurgur para sa bayan, talagang yung mga salita niya nakakatakot para sa mga gumagawa ng illegal at mga kriminal. Diba? Pero all of a sudden, 'di ba? Wala biglang
alam mo yung papatapos na 2022, kung ano ang inumpisahan ni Digong, kung ano ang naabutan ni Digong nung nawala si Noynoy sa Malacanang, lumala. Lumala. Binaon tayo sa utang, lagana pang krimen, bumabaha ng pulburon sa kalsada. Sa halip na bumaba ang bilang ng mga gumagamit, mas lalo pa pong dumami. At sa 6 na taon na pamumuno, wala pong drug lord na napakulong o na demanda. Puro pong mga mahihirap ang talaga pong ginurgur. Di ba? Kaya po, yung masasabi natin na pagmamatapang, laos na, panis na. Kaya yung nagsalita si Sara Duterte, I want bloodbath. Bloodbath? Sabi nga ni Attorney Princess Abante, baka wisik-wisik lang. Baka ano lang, baka yung, alam niyo yung sa halip na isang tabo, baka ano yan, yung parang tubig ng nawasa na walang tubig, yung gaganon-ganon lang, yung tuk, pumapatak-patak lang, pakunti-kunti, tuk, ganon lang. Kaya po, nung nagsalita si Sara ng ganyan, tapos biglang nakita ko di ba sabi niya, I want blood ba? Tapos nakita ko yung kanyang mga alipore sa Senado, dismissal, di ba? Yan ang mga inihahain, termination. Naku, sabi ko, hindi ito totoo. Nagbabalat kayo si Sara at maaari na meron pong kumbaga hidden agenda doon sa kanyang sinasabing bloodbath, nagmamatapang lang. Ayun nga, hindi nga ako nagkamali. After ng mga ilang araw, na-interview siya ng bloodbath, tapos sumunod na mga linggo, nagpapasa na ng dismissal. Diba? Gusto niya ipa-dismiss ang kanyang impeachment trial. Kasi, kung talaga po, na wala siyang ginawang masama, mahina ang ebidensya ng prosecution, ang kukunin kong law firm, may mga putyo-putyo lang, yung mga gilid-gilid lang, sa bayan. Gano'n, mga putyo-putyo lang, yung tulad dito sa sa Santa Maria, Bulacan, yung mga lang, mga gilid-gilid lang na law firm, yung pumipirma lang ng notaryo. Ganun lang yung kukunin ko, hindi kilala, low budget. Yung abogado, yung makapalang salamin na may tungkod na. Ganon. Kumpiyansa ako Mahina ebidensya niya. Wala man akong ginawang masama Pero yung kumuha ka ng 16 na abogado, tapos magpapasa ka lamang ng dismissal, ano yun? Ano ibig sabihin nun? 16 na abogado, tapos ang gusto mo, dismissal? Yung sabi mo, bloodbath, pero ang totoo pala, takot na takot ka sa impeachment trial. Alam niyo po ba kung bakit takot si Sara sa impeachment trial? Eto po, panoorin ninyo. Are you more hopeful with the incoming batch of senators? Okay, coming from a person who has perused the pieces of evidence against the Vice President, nabasa ko po lahat, alam ko yung mga ebidensya, yung mga allegations against the Vice President, alam mo, Pinky, sa totoo lang, it doesn't matter sinong Congress yung magtatry sa kay Vice President Duterte. I am confident pag nakita ng isang Senate impeachment court yung ebidensya against the Vice President, kahit 19th or 20th or 21st Congress pa yan, malakas po yung ebidensya against the Vice President. So, as to whether I'm optimistic, it doesn't matter. Alam ko po yung ebidensya, malakas yung ebidensya, malakas po yung kaso against the Vice President. Kahit sinong Senado as an impeachment court should find her guilty, Pinky. Yan po, si Attorney Ligutan, ang abogado ng pangatlo po na impeachment complaint laban kay Sara Duterte. At siya po ang, kumbaga sila ang mga nagkalap ng mga ebidensya, siya ang nakakita ng mga ebidensya, siya
ang nagproseso ng mga ebidensya. Kumbaga siya talaga nag-compile, di ba? Sila ang gumagawa ng mga salita diyan, tinignan talaga nila, pinag-aralan talaga nila, at malakas po talaga ang ebidensya. Kaya po, nakikita natin ang mga alipores ni Digong doon sa Senado ay para pong mga asong na talaga naman pong hindi nila malaman kung anong gagawin, di ba? Digong, Bato, etong si Bongo, si Bato, si Robin, si Amy Marcos, at yung iba pa pong mga senador like Cayetano, like Joel Villanueva, at ang ating Senate President, nakikita natin na talaga pong ginagawa nila ang lahat para po hindi matuloy ang impeachment at madelay po ito ng madelay. Nakikita natin na ganyan ang ginagawa nila. Hindi natin alam kasi itong apat, Bongo, Bato, at si Robin at si Amy, talagang sureball. Talagang yan yung mga pro-Sara, pro-Digong. Pero ibang mga senador, nakikita natin, iba rin yung kanilang mga kilos. Pumapabor kay Sara Duterte ang kanilang mga desisyon at ang kanilang mga sinasabi dyan po sa Senado. Nakita naman yan ng buong mundo. Nakita naman yan ng ating mga kababayan. Diba kaya po talagang tayo, dapat talagang bantayan itong impeachment. Dapat po talaga natin itong, kumbaga, obserbahan ng mabuti. Kasi kung ganyang kataas ang kumpiyansa ng isang abogado ng impeachment complaint, tapos makikita natin na itong mga senador na ito ay kanilang ia-acquit etong si Sara. Naku po, kawawa naman ang mga Pilipino. Lumipad na lang na parang bula po ang 612 million at ang 125 million in 11 days. Ang pagbabanta kay PBBM First Lady, parang thank you na lang. Pagpasa Diyos na lang, hindi po dapat yun. May korte po dito sa lupa at kailangan po na maliti si Sara, matuloy ang impeachment at alam na po natin kung ano ang kasunod niyan. Kapag po ang silent majority ay tuluyang ginalit po ng Senado ng mga alipores ni Digong, kung sino man, kasi 4 lang ang siguradong alipores ni Digong, yung iba, hindi natin alam kung ano magiging tayo sa impeachment kapag po hindi nila ginawa ang kanilang trabaho, hindi nila tinuloy ang impeachment trial, yan na po siguro yung panawagan ni Harry Roque, magkakatotoo na. Pero hindi para kay Digong, hindi para kay Digong. Natatawa ka na lang talaga Takot ba talaga sila dahil sa tapang ng ebidensya at lakas ng ebidensya? Meron bang kinatatakutan silang mabubulgar na mga mahirap sagutin tulad ng mga bank account, tulad ng mga perang hindi tamang nagamit sa Office of the Vice President Confidential Fund? Yung 7 article of impeachment, sabi ng mga magagaling na abogado, 2 lang o 3 lang mapatunayan dyan, kalaboso na. Paano kung 7 ay lahat mapatunayan? O, di ba? Baka, ito naman, baka lang ating opinion, baka kaya gusto lang i-dismiss, nakita nilang malakas ang ebidensya kasi alam na, nakarating na kay Sara, nakarating na sa 16 na abogadong kanyang binabayarang ipagtanggol siya, na ang lahat ng dokumentong magpapatunay sa kaso. At yun naman ang purpose ng korte. Sabihan ang akusado na mayroong kaso. Ito yung kaso, ito yung ganito, dapat mo sagutin. 10 days, sumagot. Dismissal lang gusto. Ito namang kung prosecution, binibigyan ng 5 days at kanilang paninindigan sa loob ng 5 araw, sasagutin nila, tuloy ang trial, meron kaming kaso, meron kaming ebidensya, meron kaming testigo. Ayun yun. Ayan, di ba? Kaya sana, maging aral sa lahat, hindi pwedeng daanin sa karahasan, hindi pwedeng daanin sa takutan, hindi rin pwedeng daanin sa anumang statement na pananakot at kung anumang gustong palabasin. Pag rule of law, labanan ng dokumento at testigo, hindi labanan ng takutan, hindi labanan ng saywar na kung anuman nawala sa lugar, o hindi labanan ito
ng publicity. Ang trial ay katotohanan, katarungan ang hinahanap. At yan ang gusto ng prosecution team ng Kongreso. Dahil sila ay House of the People, House of Representatives, kumakatawan sa mamamayang Pilipinong may-ari ng pera ng bayan sa confidential fund ng Office of the Vice President. Kaya nga ang sigaw ng marami sa Kongreso at sa labas ng Kongreso, proceed to trial, not dismissal, sa article of impeachment ng pangalawang Pangulo ng Bansa. Bigyan ng pagkakataon ang lahat ng sektor, complainant at prosecution at depensa, mag-trial para makita ng mamamayang Pilipino ano itong dokumento, paano sasagutin, totoo ba o hindi. Yan ang kailangan. Constitutional duty na matagal na natin sinasabi, ang trial na dapat gawin ng Senado. Hindi trabaho ng Senado ang maging kakampi ng depensa o prosecutors. Hindi trabaho ng senador judge na mag-file ng dismissal dahil sila ay judge, hindi abogado ng prosecution o ng depensa. Yun po ang ibig sabihin nun. Ang mamamayang Pilipino ang complainant na kinakatawan ng mga House of Representatives, House of the People na mga elected congressman at party list congressman. Yun po yun. Okay? Si Sara ay akusado pa lang. Impeach na siya sa Kongreso. Kailangan ng trial kung siya ay dapat ng matanggal o manatili as Vice President. Yun po ang purpose ng trial. Please like and share ng video ito. So, tingin ko nga po talaga ay alam na ng mga abogado ni Sara Duterte na malakas ang ebidensya laban sa kanilang kliyente at nako tingin ko po na nakwento na rin siguro ni Sara o naamin na ni Sara na siya po talaga ay gumawa ng korupsyon. Kasi alam nyo, ang abogado po at kliyente, dapat talagang lahat ng sasabihin mo dyan totoo. Lahat ng katotohanan sasabihin mo. So, maaring yun ang sinabi ni Sara. Umamin siya, sinabi niya, totoo ang mga aligasyon. Kaya po, kumbaga hindi puputulin sa sanga, hindi puputulin sa katawan ng puno. Ito nga impeachment complaint o impeachment trial. Kumbaga sa ugat, pinakaugat, pinakasimula nila ito titirahin para hindi na po umusbong. Kaya lang, syempre, kawawa po ang taong bayan dyan. Kaya po, buti na lamang, meron pong ilang mga mambabatas na ipinagtatanggol ang karapatan at ang pera ng taong bayan. Yan po yung pinaka-importante sa mga kasuhan. Alam naman yan ng mga nakasuhan. Alam naman yan ng ating mga kababayan na nakaranas na po ng asunto. Kailangan mong sabihin ng lahat ng katotohanan sa iyong abogado. Kasi kapag hindi mo sinabi ang katotohanan sa iyong abogado, maliligaw ang abogado mo ng pagtatanggol sa iyo. Kaya po, the best remedy ay pigilan ang impeachment trial o ibasura ang impeachment complaint. Yan po ang nakita ko at naobserbasyon ko na ginagawa po ng mga abogado ni Sara. 16 yan. So, 16 na utak ang nagsama-sama at ang kanila pong napagdesisyonan, pinaka-the best para po ma-acquit si Sara ay para hindi ituloy ang kaso. Hindi ituloy ang trial. Diba? Putulin na kagad sa ugat. Wag na hayaang umusbong at maging puno ang impeachment. Kasi kapag naging puno na yung impeachment, yun na yung ebidensya. Puno na. Paano pa mapuputol yan? Kung matibay na matibay. Diba? Kaya po, hindi na po ito nakakagulat na makita natin ng isang Sara Duterte from bloodbath, biglang parang naging, di ba, Agila ng Davao, biglang naging Maya. Maya ng Bulacan? Biglang naging Maya. O kaya biglang naging ano ba yung ibon na mayroong pang isa
Hindi naman balin sa sayaw eh. Meron pa ako isang na anong ibon noon. Tagak, yun. Bigla naging tagak. Sus Mariosep. Di ba? Yung tapang ni Sara nawala dahil, siguro pinayuhan din ng mga abogado. Ma'am, teka, itong mga pinakita mo sa aming ebidensya at pang-depensa mo, mahina po ito. Ang lakas po ng ebidensya nung kabila. Kaya, ano na natin to? Dismissal kagad tayo para hindi na matuloy ito. Kaya lang po, syempre, ang boses po ng taong bayan na mangingibabaw, hindi po ang boses ni Sara Duterte. At isa pa nga po, napakadelikado nito. Kung sakali po na itong impeachment trial ni Sara mabasura, gaano na lang po kadaling magnakaw ng mga susunod na vice-presidente sa ating kaban ng bayan kung ang isang Sara Duterte na hayag ang mga ebidensya, kitang-kita ang mga ginawang pangungurakot, pagnanakaw, nakalusot. What more pa kaya ang kayang gawin ng mga susunod na vice-presidente? Di ba? Kaya po, bantayan talaga natin to. So, thank you po Sir Mike Cabe sa napakagandang video at mga opinion po na inyong ibinigay para po dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Salamat po sa inyong suporta mga tropa pips. Ingat po kayo Salamat sa mga manonood po natin, MA Pinoy TV at Mike Cabe Opinions dito po sa YouTube. Suportahan po natin si Sir Mike Cabe. Walang fake news dyan. Ingat po kayo. Mama chup chup. Love you, love you. God bless us all Pilipinas. God first. Bye-bye po.